Hi everyone! Welcome back to my channel. My name is Sheila. So for today's video, I am going to share you my CFO experience and how to get CFO certificate. So if you have upcoming seminar for CFO, keep on watching! So hi guys, my CFO was last January 10, 2024. But before that, I schedule it. So before I proceed, alamin muna natin kung anong ibig sabihin ng CFO. Ang CFO, Commission on Filipinos Overseas. Sino ba ang required kukuha ng CFO certificate? So, if you Filipinos going abroad, spouses, fiancés, in other partners of foreign nationals, and if you are dual citizen, and if you are former Filipino citizen, are required and mandatory to undergo CFO seminar. Ang CFO certificate ay kailangan sa immigration. Pwede kang ma-offload, hindi ka makaalis ng bansa kung wala kang CFO certificate. Meron pala tayong tatlong options guys kung saan natin pwedeng mag-seminar. So una, CFO Manila, CFO Cebu, and Davao. So pwede tayo doon kung saan ka malapit or saan ka comfortable. Hi guys, nung time ko pala guys ay may bagong update si CFO. Visa on hand before scheduling your CFO appointment. So, sa madaling salita, huwag ka munang magpa-appointment kung wala ka pang visa. Hi guys! Question number 1. How to schedule a CFO appointment? All you have to do is go to their website www.cfo.gov.ph. Fill up the application form. Fill upan mo yun guys, ang application form. Then, i-prepare mo ang requirements ni hubby mo and requirements mo. Kasi kailangan din yun sa pag-fill up mo online. And then CFO will email you with your application form with barcode. And then you need to print it. So hi guys, question number 2. What the requirements that you need to bring during your CFO seminar aside from the appointment letter with barcode? Una, visa. Number 2, copy of your fiance's passport bio page, 1 or 2 valid IDs, certificate of no marriage or sinumar, proof of relationship, or photos together. So, hi guys! Let us now talk my experience in CFO Manila last January 10, 2024. Guys, ang aga kong umalis ng bahay. Alam nyo ba, 4 a.m. nakarating na ako doon sa CFO. Ang tanong, malayo ba? Guys, sobrang lapit lang pala. Pero okay lang yun kasi ganun talaga ako kapag may appointment ako, aga talaga akong pupunta. So ako ang nauna doon. So nag-commute ako from Parañaque to CFO Manila. So ako ay nag-seminar sa Old CFO Manila. So kami ang last na seminar doon sa office na yun. And then 5 a.m. kumain ako at dinamihan ko kasi alam na natin na seminar dapat busog tayo. Kasi malay 6 a.m. hindi pa sila nagpapasok. So ang ginawa ko, doon muna ako sa waiting room. So doon natin makilala kung ang mga kasamahan natin. Tapos 7 a.m. nagtawag na yung guard, pinapila na kami. Tapos sa guard pa lang guys, hiningian kami guys ng passport, valid ID, and appointment letter with barcode. So kailangan talaga yun guys na mag-appointment muna kayo bago kayo pupunta sa CFO. Tapos doon, pinaakyat na naman kami guys sa reception. So, doon sa reception, sabi ng staff, patingin ng visa mo. So, ibigay mo yung visa mo, and then mag-iwan ka ng 1 valid ID. So, in my case, nag-iwan ako ng UMID ID. And then, bibigyan ka ng number. Pagkatapos mo nabigyan ng number, pinaakyat na naman kami doon sa third floor. So, doon sa third floor, sabi ng staff, patingin ng marriage certificate mo, visa, and passport. And then, may question pa sa akin, kailan kami kinasal? So, since nasagot ko ng maayos, so binigyan niya ako ng form. So, yung form, pipil upan mo yon. Pagkatapos mong na-fill upan yon, ibalik mo na naman yon sa staff. Tapos nun, sasabihin ni staff kung saang room ka belong. So, ako ay room number 3. So, merong Pinoy na ang asawa nila ay citizen na sa ibang bansa. So, ayun, kaya nag-seminar sila. Meron ding nakapag-asawa ng Chinese, meron din nakapag-asawa ng American, and meron din nakapag-asawa ng European. So, shout out sa inyong lahat ng mga kasamahan ko.
And then, ano ba ang topic doon sa CFO seminar? So, ang pinag-usapan doon ay ang objectives ng CFO. Ano yon? GCP. Guidance and Counseling Program. So, ayan. Kung bakit ba may CFO, bakit may Commission on Filipinos Overseas, and then about marriage, love language, about conflict with your spouse, and then guys, ang domestic violence, and yung tuturuan tayo ng mga solusyon kung ano ang dapat nating gagawin in case of emergency. Ayan, bibigyan tayo ng list of numbers kung sino ang ating tatawagan in case of emergency. Discuss din doon guys kung paano natin makuha ang digital certificate, no? So, yun naman talaga ang pakay natin doon guys. Ayan. So, ang seminar namin guys ay umabot yun ng 2 hours. So, pagkatapos ng seminar guys ay merong one-on-one interview. So, ano ba ang question nila sa akin nung one-on-one interview? Grabe guys, ang dami. Kailan kami kinasal? Guys, nagkamali ako ng sagot. Merong hold ang form ko. Kasi kinabahan ako guys, kasi sa seminar pa lang sinabi ng counselor, hindi ko papayagan lumabas ng bansa ang hindi ko nakitaan ng malakas ang loob at yung sobrang mabait. Ganun ang sinabi niya. So alam nyo ba guys, paglabas ng counselor, nagtanungan kaming lahat. Nagtanong rin sila, palaban ba ako? Sobrang mabait ba ako? Pero guys, ang sabi ng mga kasamahan ko, ate, palaban ka. Ganun ang sabi nila. Pero pag one-on-one, kinabahan talaga ako guys. So wag niyong gawin yun guys kasi pwede kayong ma-upload doon. Hindi kayo makalabas ng ibang bansa, hindi niyo mapuntahan yung asawa niyo, mga mahal sa buhay kapag kayo ay na-upload. So unang tanong, kailan kayo kinasal? Saan kami kinasal? Anong trabaho ng asawa ko? Paano kami nagkakilala? Ayan. Anong address ng asawa ko? Mabuti na lang talaga guys. Hindi pa ako nag-CFO. Lahat ng information ng aking asawa ay memorize ko. Sulat ako ng sulat, pabalik-balik, para mag-sync talaga sa utak ko. At jackpot kasi yun ang tanong ko. Di ba may hold ang form ko? So sabi ko sa sarili ko, Lord, please. Dila ko guys, kinagat ko guys. Tapos tuloy-tuloy yung pagkakas ko. Ayun guys, iniris ng counselor yung hold. So, thank you, Lord. Thank you talaga. So, hi guys. Kapag pumasa ka sa interview, kapag pumasa ka sa one-on-one interview, kapag asawa ka ng Koreano, ay meron kang Korean workshop. Pero, depende kung sa time na yon na nag-seminar ka ay merong schedule. Kasi, ang Korean workshop ay twice a month only. Twice a month only. Ang time ay 1 to 4 p.m. So through online yun guys, through online. So bibigyan ka ng meeting ID and passcode ni counselor mo kapag pumasa ka sa one-on-one interview. And then kahit saan pwede ka kasi through online yun guys. So ang Korean workshop, ano bang pinag-usapan doon? So, ang pinag-usapan doon sa Korean workshop, ang CFO lang din na seminar, pero meron lang ding nadagdag. So, anong nadagdag doon? Tuturuan tayo paano mag-sign up ng e-travel, airport procedure, conflict with spouses. Halimbawa, merong hindi pagkakasunduan sa mag-asawa. So, tuturuan tayo doon ng solusyon kung paano natin isolve yun. And then, tapos marami pang iba. So, kailangan lang natin mag-attend para tayo ay malinawagan. So, ayun. So, kapag naman ay hindi ka asawa ng Koreano, kapag ibang ano ka, hindi ko alam kung ano ang proseso. So, in my case, as a Korean wife, so nung time ko guys ay merong schedule. So, diretso ang oras ko guys, merong schedule ng Korean workshop. So, diretso ang oras ko. So, ang ginawa ko, hindi na ako umuwi ng bahay. And then, humiram lang ako ng charger sa guard kasi lubat ako. Tapos, ang binili ko na lang ay headset. So, pumunta ako doon, naghanap ako kung saan ako makabili ng headset. Tapos, bumalik ako agad. Tapos, humiram ako sa guard. Ginamit ko ang charger ng 3 hours. Shout out sa guard sa CFO Manila. Saludo ako sa'yo.
Kasi gusto ko siyang bayaran. Kahit konting amount lang, pero hindi siya nagbabayad, guys. Grabe. Thank you sa'yo, sir. God bless you. And then, pagkatapos nun, guys, seminar na kami. So, pagkatapos ng seminar, ko, grabe ang puyat ko, guys. Pero okay lang, kasi kailangan natin to eh. So, kapag Korean wife ka, tapos ka nang nag-CFO seminar, tapos ka na nag-Korean workshop, so pupuntahan mo na ang inyong counselor, or kung wala ang counselor, pupunta ka doon sa information, tapos sasabihin mo, tapos ka na sa lahat ng seminar na dapat mong i-comply. Tapos, ibibigay yung form sa'yo. Yung form na pinilapan mo nung umaga, ibibigay yun sa'yo. Tapos, bababa ka na dun sa reception, kunin mo na yung valid ID mo, one valid ID mo. Tapos, bababa ka na doon sa cashier area. So, doon sa cashier area, guys, ibigay mo yung form. So, tapos, sasabihin ng cashier, tingnan mo ma'am kung wala bang error, or wala bang wrong spelling, ganon. Pagkatapos nung guys, pina-download kami ng Q code. Tapos, nagbayad kami ng 30 pesos. Tapos, pinascan kami ng Q code. Tapos, lalabas to sa cellphone mo, i-rate mo ang seminar. So, ako guys, ang nilagay ko, 555. 555. Bakit? Siyempre, nagustuhan ko ang seminar, no? Kasi naliwanagan ako. Tapos, ang dami kong natutunan. Tapos, ang sarap pakinggan yung mga advice nila. Kasi, ma-feel na talaga natin na mahal nila tayo, guys. Protective sila sa atin, ang ating mga counselor. So, saludo din ako sa ating mga counselor. Shout out sa inyong lahat dyan. So, and guys, don't forget to bring your own black or blue ballpen kasi hindi sila nagpapahiram doon. Tips ko sa inyo, bring your all documents, be on time, be confident, and ayusin nyo ang attitude nyo, palaban na marespeto, ganon. Tapos, direct to the point kung sumagot. So, hi guys. Ito nga pala yung proof of relationship namin ng aking asawa. Ayan. So, i-share ko sa inyo, guys. Hindi ako hinanapan nito, ha. Pero i-share ko lang sa inyo dahil ito ang pagkagawa ko. Ayan. Ang ginawa ko, guys, from 2017 to 2024 kasi yun ang relasyon namin ng aking asawa. So, ito yung 2017. Ayan, nag-meet kami ng aking asawa. At in-upload ako ng aking asawa sa kanyang Facebook. Kasi never ako nag-upload sa aking Facebook, guys, hanggat hindi nagkatotoo ang aming relasyon, hindi niya ako pinapakasalan. Meron din dito, guys, na nag-propose siya sa akin. Nilagay ko talaga, guys, para paniwalaan. Conversation namin yun. And meron kaming video call, guys. Ayan, nilagay ko rin. And then, nag-meet sila ng aking family. Si asawa ko at aking family. And then, nung nag-seminar, pre-marriage orientation counseling, nilagay ko rin, guys. Video call ng nanay ko at nanay niya. Video call namin ng nanay ni asawa ko at ako. At kuya ng asawa ko, video call ng kuya. Nilagay ko rin, guys, para paniwalaan talaga. Tapos pinaka-importante ang wedding ninyo, guys. Kailangan to. Kailangan talaga to. Last, guys, ito na nga. When the time is right, the Lord will make it happen. A4, guys. Lahat pala ng documents natin na ipapasa natin, guys, sa CFO ay A4. Ayan. Pala, guys, sa mga nakatulong sa akin. Ras in South Korea, Merlinda Choi Vlog, Pinay Ajuma, and Ami in Korea. So, ayan, sila ang nakatulong sa akin, guys. At marami pang ibang nakatulong sa akin. So, thank you sa inyo. So, hi guys! Ito na pala yung CFO certificate ko. Ayan. Ito talaga ang pakay natin dun, guys, no? Kasi kailangan talaga to. Hindi ka makakalabas ng bansa kung wala to. Ayan. So, guys, galingan nyo talaga sa one-on-one interview. Ayan. Ang video na to ay base lang po sa aking experience. So, ayan. So, sana ay makatulong tong video na to. So, thank you for watching. Please like and share. Annyeong! Bye-bye!